Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang Manage Life Radio, maging sa mga estudyante natin sa The Late Start Investor Class at sa mga estudyante ng Think and Grow Rich Class. Magandang umaga po sa inyo at patuloy po tayo mag-aral. Kung may mga assignment po tayo, kailangan po natin gawin yan. Halimbawa, pagbubukas ng bank account, pagbubukas ng COL account, SSS account, pagkuha ng TIN number. Kung mga assignment po na ito ay nakalagay dyan, so gawin po natin at wag po tayo mag-procrastinate, wag natin sayangin yung panahon habang may panahon pa tayo. Sa araw po na ito, pag-uusapan po natin yung utang, mga 5 steps na pwede nating makontrol yung utang na meron tayo. Hindi maiiwasan tayong Pilipino, sanay tayo sa utang talaga, kahit bago pa tayo pinanganak, meron mga magulang natin talagang nag-aaway utang Halos lahat, hindi man siguro 100% ng mga Pilipino may utang. Pero most of the Filipinos ay talagang parang kakambal na yata natin yung pangungutang Kahit saan, merong mga microfinance. Ngayon, maghahanap ng pwedeng mauutangan. Ang tanong, paano ba natin ito maiiwasan? Hindi man paano maiiwasan. Kung halimbawa, nandoon na tayo sa utang at nababaon ka na sa utang, paano ba ito solusyonan? Meron pong 5 suggestion na binanggit po ni Mary Vinage sa kanyang article last September 24, 2015 na pwede pong makatulong sa atin. I hope mabigyan natin ito ng pansin at magawa din natin sa ating mga buhay. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na kaya pa nating i-resolve yung pagkakautang na meron tayo. Una po sa listahan ko na binigay dito ng ating nagsumulat nito is pay off high interest loans first. Kung alin yung may pinakamataas na interest, yun yung uunahin natin ng bayad. Ngayon, may suggestion, iso simple. Ngayon pa lang, halimbawa, kung may utang ka talaga, baon ka sa utang ngayon. Suggestion ko po, ganito. Kumuha po kayo ng isang malinis na papel. Isulat nyo po lahat ng posibleng utang. Mula doon sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Pati yung utang ninyo kay Malik, isulat yun. Yung tindahan ng Filipino store dito sa Jordan. Isulat nyo kung may utang kayo kay Malik. Sulat nyo lahat. At start to look for those things na merong high interest rates. Kung halimbawa, yung inutangan mo na isa is 5, 6, 20% ang rate niya every month, yun ang unahin nating bigyang pansin. Wag nating sayangin yung pagkakataon na ibayad natin doon sa mababa ang interest, gayong meron ditong malalaki interest na halos interest na lang ang binabayaran mo at wala yung mother na inutang mo wala talaga, hindi talaga nabayad-bayaran, Kaya po, kailangang tingnan natin kung saang anong utang meron tayo na mataas ang interest. Yun yung una. At yun ang unang bigyang pansin at bayaran. Ngayon, nakakuha na siguro kayo ng papel na isulat nyo na. Now, tingnan nyo po, look on those items na ang tataas ng interest rate. Kasi probably 20% talaga, yung halimbawa 5-6, 20% po yan ang interest rates niyan. Kasunod siguro may mga 15% kayo o 10%. Tingnan nyo po yan, Sana walang utang na 5-6 kasi ang sakit po niyan sa dibdib. Naku, grabing utang yan, 20% na interest na tubo. Naku, ang hirap bayaran yan. Pangalawa po, na kailangan nating gawin upang makontrol natin yung pagkakautang na ito na hindi na tayo mahihirapan, check your repayment schedule. Tingnan kung hanggang kailan matatapos yung pagbabayad natin at tapos kailangan pag-aralan kung ano ang pamamaraan nang sa ganon hindi tayo mag-overdue yung monthly payments natin, wag nating wag nating kaligtaan. Pag monthly payment, bayaran talaga. Kung halimbawa kailangan bayaran sa buwan na yan. Pero ang advice ko po is tingnan talaga yung kabuuan. Baka sobra-sobra na yung binayad mo sa monthly payment mo at pati yung interest sobra-sobra na rin. So you have to check, baka hanggang interest lang yung nabayaran mo. Sa sobrang tagal ng pagbabayad mo, interest lang pala yung nabayaran ka. Parang ganito ba? Ang utang mo ay binayaran mo monthly, nagbabayad ka ng 100, pero ang interest pala nung monthly sa interest is 90. Yung $10, yun lang yung nabawas doon sa kapital na inutang mo sa ina, Yung anak, nako, ang laki. So probably yun ang nangyayari. Kaya check your repayment schedule, tingnan yung taon, hanggang kailan matatapos, tapos monthly basis, double check kung halimbawa hindi ba
late ang pagbabayad natin, baka yung anak, manganak uli. Kasi compound interest eh. Remember this, make compound interest work for you, not against you. Kasi ang compound interest po, napakaganda niya, no? Kung halimbawa, nagtatrabaho yan para sa atin. Pero kung against sa atin yan, yung anak, nanganak, at nangapo na, nagkaapo na, nako, tayo po ang kawawa niyan. Number 3 po sa listahan is start paying immediately. Kung halimbawa, kailangang tapusin agad yung pagkakautang, huwag antayin ng katapusan ng taon bago bayaran, no? Hanggang sa tumubo na siya ng tumubo. Bayaran agad-agad kung halimbawa meron talagang pagkakataon na may pera. Halimbawa, nakatanggap po tayo ng bonus. Huwag isipin agad, ay naku, may bonus, makabili na ako ng flat screen nito. Naku, mali po na filosofi yan. Unahin po natin, tingnan natin yung mga high interest na mga utang natin at ibayad natin yung bonus na yan. Nang sa ganun, mas maaga tayo maging malaya mula sa utang. Kasi po ang pagkakautang, naku, para po tayong tinali niya. Sabi po ng Bible is, a borrower is a servant to the lender. Ang nangungutang daw ay alipin ng nagpapautang. Bakit? Pagagalitan ka ng inutangan mo, wala kang magagawa. Yuko ka lang, pasensya na po talaga, wala po talagang pera. Di ba? Kasi wala kang karapatang magalit kasi ikaw yung nangutang eh. So alipin tayo ng ating mga inuutangan. Tama ang Biblia. Kaya po sa Biblia sinabi sa kwan na kung maaari, huwag mangutang kahit ano kanino man. Kasi kung titingnan natin, yung pangungutang na yan, maghahatid siya sa atin ng kwan eh, problema eh. Pero meron dalawang klaseng utang kasi kung titingnan nyo. Ang isang utang is good debt, ang isang utang naman is bad debt. Yung good debt ay maghahatid ng income. Pero yung bad debt po, yung bad na utang, hindi po maghahatid ng income yun, maghahatid ng expenses. Halimbawa, nangutang ka ng bagong sasakyan, dagdag expenses lang yan. No? O di kaya, nangutang ka, pabili ng flat screen TV, dagdag sa kuryente lang yan. Bumili ka ng bagong cellphone kasi inggit na inggit ka doon sa kasama mo. Dagdag lang yan sa gastos. Kaya po, kung titingnan nyo po, naghahatid lang siya ng additional expenses imbis na additional income, no? So ano po ang good debt? Ang good debt po naghahatid ng good income. For example, nangutang ka dahil kailangan mong bumili ng isang property na paupahan. No? Providing, ang good debt po talaga maghahatid ng income. Kung halimbawa, magbabayad ka nito ng monthly, magpalagay na lang natin, huwag na nating lakihan, no? Around $100 monthly, yun yung babayaran mo sa bangko. Example lang. Pero kung kikita naman ang property na ito ng $300 every month, walang problema. Bakit? May natira ka pang $200. Yun po ang simpleng pagmatematika ng utang, no? Hindi po mahirap ang subject na ito. Good debt and bad debt. Simple lang kung kailangan nyo tingnan. Bad na utang pag ito'y maghahatid ng expenses. Good na utang kung ito'y maghahatid ng positive cash flow or income. Number 4 po, pay more than once a month if it is allowed. Kung meron tayong inuutangan at kung meron naman tayong perang na sobra, then kung papayag sila ng more than more than once ka magbabayad or twice ka magbayad sa isang buwan, kung papayag sila at meron silang policy nito, then grab that policy and grab that opportunity at sabihin nyo, gusto ko magbayad 2 beses nang sa ganun, mapadali ang pagkabaon ko sa utang na ito. Because if you won't do anything sa utang mo ngayon, babaon at babaon tayo talaga sa pagkakautang. Panguli po sa listahan is look into loan forgiveness. Ano yung loan forgiveness? Probably, sa Amerika marami yan eh. Sa Pilipinas ay ganito yan. Kung halimbawa mayroon kang kakilalang inutangan mo at hanggang ngayon ang interest ay nandoon pa rin, yung loan forgiveness ay ganito. Pwede mong sabihin na ang kapital na lang babayaran ko pero ang interest ay wala. Sa atin po may tinatawag na amnesty, di ba? Halimbawa may loan ka sa SSS. So always grab for this opportunity. Kung mayroon mang amnesty, then bayaran mo yung capital, ang interest ay wala na. So probably may mga time na pwede kayong magkaroon ng ganito, no? Na loan forgiveness. Pero hindi po kasi sa lahat ng panahon mayroong ganito. But grab if there's a loan forgiveness available. Kung kayang kausapin yung taong inutangan at sabihin, sir, pwede bang wag mo nang tubuan, sir, bayaran ko na lang yung capital kasi hindi ko na talaga kaya mabayaran yan. Kung bigyan mo pa ako ng interest, bigyan niyo po ako ng 5 buwan para mabayaran ko lang yung lahat-lahat. Then if you can talk kung sino yung inutangan mo, then probably he will help you to get out from debt. Sa muli po, ito si Ojo Solitario na muling magpapaalala sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes na don't just survive but also thrive. Rich for managed life
Hanggang sa muli, paalam po at God bless sa ating lahat.